Sa unang 3 linggo ng bagong taon, sumabak ang pamahalaan sa pandaigdigang capital market para mangutang ng big time. Magbabalik si Lois Calderon para ipaliwanag ang kaugnayan ng utang at ng taunang budget. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 163 billion pesos, so $2.75 billion ang inutang ng Pilipinas nitong Martes sa kauna-unahang dollar bond issuance ng Administrasyong Marcos ngayong 2026. Ang dollar bonds o yung tinatawag na sovereign bonds ay isang debt instrument na katibayan ng mga investors sa oras ng singilan sa pautang. Dahil utang ng bayan, tinatawag din itong ROPs, shorthand for Republic of the Philippines, at ang issuer ay ang Bureau of the Treasury. Ang mga kreditor, ang mga bangko sa loob at labas ng bansa, mga wealth or asset managers, insurance companies at iba pang financial institutions. Kaiba ito sa ibang utang dahil may garantiya ng gobyerno na siguradong babayaran. Maaaring local o foreign denomination ito tulad ng yen o dollar. Dolyar ang kasalukuyang inutang ng bansa. Sakto pa naman na sumadsad ang halaga ng piso kada dolyar na pumalo sa all-time record low na 59 pesos at 50 centavos nitong Martes during intraday trade. Mas mahinang salapi o exchange rate, mas mahal ang pagbabayad ng utang dahil sa bawat $1 na utang, 59.50 pesos ang ilalabas para mabayaran ito. Nagkataon din na umiinit muli ang geopolitical tensions lalo na sa Amerika at Europa dahil sa hangarin ni US President Donald Trump na angkinin ang Greenland, ang autonomous region ng Denmark. Kapag may tensyon na ganyan at tila malabo ang future policies, takot magpautang ang mga investor at tataas ang interest rates sa nangungutang. Gayunpaman, sinabi ng Bureau of the Treasury na tama lang ang tiyempo ng Pilipinas na bumalik sa international capital market upang mangutang. So Lois, bakit nga ba nangutang ang Pilipinas? Dahil kulang ang ating budget, Menchu, o may deficit o depisito. Isipin mo na lang na ngayong 2026, halos 7 trilyong piso ang budget na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ngunit ang inaasahang kita mula sa buwis ay kalahati niyan o 3.5 trilyong piso lang. Ayon yan sa bagong BIR Commissioner, hindi pa kasama ang customs. Parang sa mga kabahayan lang yan na maraming gastusin, ngunit hindi sapat ang kinikita. Kaya nangungutang na lang sa credit card o bangko. Ito ang plus info, Menchu. Ang pagbayad sa utang o debt servicing ang single biggest expense item sa taunang budget. Ngayong taon, 950 billion pesos ang nakalaan sa pagbayad ng interest pa lang. Kapag isinama yung principal, aakyat sa higit 2 trillion pesos ang budget allocation for debt servicing. That's over 4 times bigger than the budget for education alone, which is 960 billion pesos. Bottom line, dapat sana sa edukasyon at iba pang mahalagang sektor ang budget, ngunit nahigitan ang mga ito ng bayad utang. Walang kawala ang budget dahil mandato yan ng automatic appropriation sa presidential decrees ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1980s na siniguro ang pagbayad utang taon-taon upang walang sovereign default ang bansa. Ibig sabihin, bago pa man maglaan ng piso sa flood control project o libro o fertilizer, ang mga congressman at senador nauna nang may alokasyon sa trilyong piso na dekada ng utang ng Pilipinas. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.